Okay na po ba? Kapag tayo po ay naghihintay sa iba pa na wala dito, tayo po ay magsisimula na sa ating programa ngayong umaga. So, inaanyayahan ko po ang lahat at tayo po ay upo na at tayo po ay i-settle yung ating sarili para makapagsimula po tayo sa ating programa. Good morning! Good morning po sa ating lahat. Parang hina po ng energy natin na. Kumali ba ang lahat? Nakalimutan po ba? Good morning po! Yan sa likod. Narinig po ba? Okay, so isang magandang umaga, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating pong programa ngayong umaga. Alam niyo po ba kung bakit kayo narito ngayon? Alam niyo po ba? Oo po, sabi ng mga bata. So sana alam po natin kung bakit tayo narito ngayong umaga. Bago po tayo magsimula, nais ko po kayo makinig ng Merry Christmas. Kaya makinig na po natin ang ating mga nabi ng Merry Christmas. Yan, sana may Pasko kayo. Araw-araw naman po ay Pasko, no? Pasko ay araw ng pagmamahalan, pagbibigayan, at ito ang panahon na kung saan ay muli, no? Naalalahanin natin ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo na siyang nagbigay, nagdulot ng buhay na pag-asa sa bawat muli. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na sa ating programa, sa ating po pagsisimula. Akin po inaanyayahan si Elder Andrew para sa opening prayer. 여기가 더티잖아, 더티. 너 더티? It's okay? No, it's Amen. So, tuwing po ang Panginoon, tayo po lahat ay magpiling mga tayo na tayo po ay sama-sama na magpupuli sa ating Diyos at kumahay ngayong umaga at kamusahan po ng ating Presidente sa atin. Hallelujah! Isa ka po
Kami po lahat ay makakaupo na. Salamat po sa ating praise and worship team. So, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Po. Tayo po ay nabigyan ng pagkakataon muli na tayo po ay magkaroon ng programa dito sa Santiago Elementary School. Po. And this is the first time po na meron tayong malaking gawain dito sa Santiago Elementary School ang ating pong outreach program. So, ako po ay magbabahagi ng salita ng Diyos sa umaga ito sa ating pong pagpapatuloy ng ating programa. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Muli o Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga ito sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. We thank you, Lord, sa buhay at kalakasan ng Panginoon na ipinaranas niyo po sa bawat isa. Tunay, Panginoon, na ikaw ay Diyos, ikaw ay dakila. At salamat, Panginoon, sa iyong dakilang regalo, Panginoon, na ako ay nagkaroon kami ng pag-asa at kaligtasan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Cristo. Salamat, Panginoon, sa napakabuti mong puso. Salamat, Panginoon, dahil binigyan niyo kami ng pagkakataon na magkaroon, Panginoon, ng kaligtasan. At kami ay hanguin, Lord God, sa katiliman. Iawat, Panginoon, sa katiliman. At kami ay bigyan ng pagkakataon na mamuhay, Panginoon, sa liwanag. Salamat, Lord, sa dulot mong kaligtasan sa bawat isa sa amin. At salamat, Lord, sa pagkakataon ito na tuwing darating, Lord God, ang Pastuhan, ay inaalala po namin, Panginoon, ang iyong kapanganakan na nagbigay at tutulog sa amin ang buhay ng pag-asa. Salamat po sa umaga ito sa iyo po namin pinabalik at itinagkakaliwala ang aming pong programa sa umaga ito sa pangalan ng iyong nakasa Jesus na aming kakilang pinagpapagmula sa Panginoon. Amen. Amen. So ngayong umaga, nais ko pong magpakagi sa inyo ng salita ng Diyos from the book of John chapter 3 verse 16. Ano po? At alam ko po na ito po ay pamilyar na sa ating lahat. Malimit natin marinig at malimit natin mabasa o mapakinggan. So ang sabi po sa Juan chapter 3 verse 16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ating pong tema sa umaga nito, God's ultimate gift of love. Tuwing Kapaskuhan, no? Alam po natin, ano ba ang inaabangan natin tuwing Pasko? Ha? Ano ba ang inaabangan natin tuwing Pasko? Ano po ang ginagawa natin? Natutulog ba maghapon? No? Siyempre, nag-expect tayo, no? Expect something, no? Every Christmas. No? Pero, ang tanong ko ba ngayon ay, sino ba ang may kaarawan ngayong Christmas? No? Kanino lang kaarawan? Ang Pasko. Ha? Ang Pasko ay kaarawan ni Jesus. Tuwing Kapaskuhan ay inaalala natin at ginugunita ang pagdating o ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? No? At hindi lamang tuwing Kapaskuhan dapat inaalala ang Panginoong Jesucristo. Dapat araw-araw nasa puso natin at araw-araw inaalala natin ang kabutihan at ang kadakilahan ng Diyos na ginawa niya sa ating buhay. God's ultimate gift of love. Ano na ba ang natanggap natin ngayon? Meron na ba kayong natanggap? From your ninong and ninang? Meron na ba? Now we expect something now from them. Pero ano nga ba ang pinakamagandang regalo sa atin ng Diyos? No, alam niyo po, ang pinakamagandang regalo hindi po yung magandang damit na natatanggap natin every Christmas. Hindi yung magandang sapatos. Hindi yung magandang pants. Hindi yung pera. Hindi yung mga bagay na natatanggap natin sa mga tao na nagmamahal sa atin. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, ang pinakamaganda, the greatest gift, no? Of love. The greatest gift of God, mga kapatid, sa umagang ito. Walang iba, kundi ang kanyang anak na si Yesu Cristo. Amen? Walang ibang dakilang regalo, walang masigit na regalo maliban, no? Sa kanyang bugtong na anak na minsan ay ipinanganak,
no? At nagkatawang tao na tulad natin upang tayo ay magkaroon ng katubusan at kaligtasan. Amen po ba? Yun ang pinakadakilang regalo ng Panginoon. That is the greatest gift of God sa atin. Hindi yung mga material na bagay na meron tayong natatanggap every Christmas. Meron na ba tayo natanggap? Ang tanong ko, wala pa ngayon po. Nawa ay may matanggap tayo. Matanggap natin ang pag-ibig, ang kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Diyos. Walang iba kundi ang kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito sa ating tekstong binasa, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sino po yung sanlibutan? Ang tinutukoy po dito ay ang buong sangkatauhan na namumuhay dito sa mundo. At sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Meron po bang mas higit sa pag-ibig ng Diyos kaysa sa pag-ibig natin? Sino na po dito ang nakatagpo ng pag-ibig? Tunay na pag-ibig. No? Sabi nila, ang forever daw, naghiwalay ang Katniel. 11 years lang daw ang forever. 11 years lang po ba? Ano? Sabi ng iba, nung naghiwalay si, yung mga artista, ganun lang daw yung forever, no? Kasi they expect, no? Something from them na ang pag-ibig ay hindi magtatapos para sa kanila. Pero para sa atin, mga kapatid, ang pag-ibig na walang hanggan ay matatagpuan natin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? For God so loved the world. Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Iniibig tayo ng Panginoon. Ayan. Yun po, ano? Iniibig ka ng Diyos kahit ikaw ay chismosa. Sabihin mo sa katabi mo. Ayan. Iniibig ka ng Diyos kahit ikaw ay palaaway. Sabihin mo sa katabi mo yan. Iniibig ka ng Diyos kahit ikaw ay palamura. Bakit tatahimik ko? Iniibig tayo ng Diyos maging sino man tayo. Amen po ba? God's love is unconditional. Wala akong pinipili ang pag-ibig ng Panginoon. Amen po ba? Tingnan niyo pa ng mga katabi. Kaibig-ibig po ba? Natawa kayo, sa inyong katabi. God's love is unconditional. Walang pinipili ang pag-ibig ng Diyos. Mahal tayo lahat ng Panginoon. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil tayo mabuting tao. Amen? Minahal tayo ng Diyos maging sino man tayo. Ang sabi nga sa Romans chapter 5 verse 8, ang sabi nga, ipinatama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan. Noong tayo'y mga, kailan? Noong tayo'y mga makasalanan pa. Iniibig na tayo ng Diyos. Hindi tayo inibig ng Diyos dahil mabuti tayong tao. Dahil may ginagawa tayong kabutihan. Inibig tayo ng Diyos dahil iniibig tayo. Amen po ba? Napakagandang balita nun, mga kapatid. Ano po? Kung walang umiibig sa atin, walang nagmamahal sa atin, walang may gusto sa atin, tinatalikuran tayo ng marami, ayaw sa atin ng marami, mga kapatid, ang Diyos kailanman hindi tayo tinalikuran. Amen? Minamahal tayo ng Diyos palagi. Mahal tayo ng Diyos, maging sino man tayo. Dahil kahit sa tayo ay hindi perfecto, mahal tayo ng Panginoon. Amen po ba? Ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya, for God so loved the world, mahal na mahal ng Diyos ang tao. No? Going back, mga kapatid, doon sa Genesis, chapter 3, nung ang tao ay nagkasala, alam natin na sobrang nasaktan ng Panginoon. And that is the first heartbreak ng Panginoon nang siya ay masaktan. Amen? Nang magkasala si Eva at si Adan, ang Diyos ay lubhang nasaktan sa ginawa ng tao. Amen po ba? Ang Diyos, mga kapatid, ay nasaktan. Mas nauna siyang nasaktan kaysa sa atin. Kung ikaw iniisip mo, ikaw ay broken-hearted ngayon, mas may nauna pa sa iyo broken-hearted. Ang Diyos ay mas naunang nasaktan kaysa sa atin. But then, ang Diyos, mga kapatid, ay hindi tumigil sa pagmamahal
sa bawat isa sa atin. Noong ang tao ay nagkasala, the Lord took the initiative to reach out, mga kapatid, ang sangkatauhan. Ano po ang ginawa ng Panginoon? For God so loved the world. Anong ginawa na? That He gave His only begotten Son. Walang iba kundi ang ating Panginoon na Kristo. Amen? Ano ho? Just imagine mga kapatid, ikaw na yung nagkasala, ikaw na yung nakagawa ng kasalanan, ikaw pa ang nilapitan ng Diyos, at ang Diyos pa ang gumawa ng paraan para magkaayos kayong dalawa. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang anak na sa Yesong Kristo. Ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Sino dito ang pag merong kagalit ay humihigi agad ng tawa? Diba? Sa atin, normal lang sa tao, no? Sasabihin ng tao, bahala ka sa buhay mo. Manigas ka, mamatay ka, sa galit, manggigil ka, may stroke ka. Ganon yung sa atin, kapag may mga kagalit, tama po ba? Ganon ang tao. Kayang magtiis. Kayang nang tiisin ng lahat. Kayang tiisin ng sakit. Kayang tiisin kahit na hindi pansinin ng ilang taon ang kanyang kagalit. Pero ang Diyos, mga kapatid, the moment na nagkasala ang tao, agad-agad, we took the initiative, mga kapatid, upang magkaayos ang tao at ang Diyos, ang ating Diyos Ama. Amen po ba? Ang Diyos po ay nasaktan, pero patuloy na umiibig. Sino po dito ang nasaktan, pero patuloy na umiibig? Taas ang kamay. Kung meron ng naunang martyr dito, hindi ho kayo yun. Tandaan niyo po yan. Ang unang martir sa pag-ibig ay ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos ay nagmahal sa imperfectong tao na tulad natin. Sa taong hindi karapat-dapat na pagtuunan ng pansin. Sa taong hindi karapat-dapat ng kanyang pagmamahal. Doon niya ibinigay at ibinuhos ang kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. For God, no? So loved the world. Mahal at iniibig tayo ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, he took the initiative, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ano po ang kasunod noon? And that is the greatest gift of God, ano? Yung kanyang anak, ang anak niya na si Yesong Kristo, na ipinanganak ng Birhen Maria, na mababasa po natin sa Matthew chapter 1 verse 23, ano? Ipapanganak ang batang lalaki ni Maria at tatawagin itong Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Palakpan po natin ang Panginoon. Ano po? Yun po yung greatest gift, no? Na matatanggap natin ngayong Pasko. Hindi man ngayong Pasko, kundi araw-araw, alalahanin natin na ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa atin. Ano ang kasunod noon? Nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, no? Sa bawat isa sa atin. Sabi dito, mga kapatid, ito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. For God so loved the world that He gave His only Son. Ano po ang kasunod nun? That whosoever believes in Him shall not perish. No, ang sino man daw tumanggap at maniwala ay hindi mapahamak. Anong kasunod? Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is God's greatest gift sa bawat isa sa atin. That is God's ultimate love sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating kasalanan, iniibig tayo ng Panginoon. Ang sabi doon, ang sino mampalalaya, yun po yung kailangan natin. Ibinigay niya ang regalo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ang kailangan po natin ay tanggapin. Amen? Paano po ba tayo mag-receive ng regalo? Di ba tinatanggap natin? Pag binibigyan po ba kayo ng regalo, tinatanggihan nyo? Siyempre hindi. Regalo yun. Tama mo ba? Ano? Siyempre hindi. Regalo yun eh. Ay kapag nagbigay ng regalo ng Diyos, tinatanggihan po ba natin? Dapat hindi rin natin tanggihan. Dahil ang regalo ng Diyos ay walang katumbas na regalo na matatanggap natin dito sa lupa. Amen? Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Buhay na hindi katulad ng buhay natin dito sa lupa, na hindi komportable, kundi buhay na komportable kasama ang ating Diyos doon sa langit. Amen?
Excited na po ba kayo? Wala yatang excited ha. Wag muna pastor, ano? Wag muna. Ganoon, ano? Maraming gustong pumunta ng langit pero ayaw mauna. Tama ko ba? Saka na pastor, saka na ako doon, no? I-enjoy ko muna ang buhay ko dito. Pero kapatid, mga kapatid, napakaganda at napakahalaga na makita at i-receive natin ang regalo ng Diyos. Walang iba kundi ang kaligtasan na dulot ng ating Panginoon sa Kristo. Amen? Ano? Sabi doon? No? Whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Tandaan po natin, Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Mga kapatid, no? Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Pero binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon, mga kapatid. We have hope in Christ, mga kapatid. No, ang sabi, for the wages of sin is death. Papunta na tayo sa impyerno. Papunta na ang ating kaluluwa doon, mga kapatid. Pero sinagip tayo ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Amen. Sinagip tayo ng biyaya ng Panginoon. Iniligtas tayo doon sa naglalawang impyerno. Pero paano tayo maliligtas, mga kapatid? Ang kaligtasan po ay nire-receive yan sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? No, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Sino po ang gusto ng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan? Taso ang kamay. No? Bukunti ang may gusto ng buhay na walang hanggan. No? Nawa ho, naisin natin yung regalo at kaloob ng Diyos sa atin. Buhay na walang hanggan, na walang katumbas dito sa lupa. Dahil ang buhay natin dito, mga kapatid, lagi ko pong sinasabi, ang buhay natin dito sa lupa is unpredictable. Hindi natin alam kung kailan tayo lilisan, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan tayo magwawakas ang buhay natin dito sa lupa. Kahit pumunta ko kayo sa impyerno, bukas sa sementeryo, kahit pumunta ko kayo sa sementeryo, walang sukat ang mga nakalibing doon. Walang literal na hindi magkakaiba yung sukat doon ng nature, tama? Sa madaling salita, mga kapatid, walang pinipiling edad, kaya. Amen? Mababata o matanda ka, ang mahalaga, ready tayo to meet our Creator. Amen po ba? Amen! Maaaring mga kapatid, ang iba sa atin, ang kanilang paglalayag ay papunta na sa finish line. Ang iba naman ay nasa gitna at ang iba ay nagsisimula pa lamang. Nawa mga kapatid, ang regalo o kaloob ng Panginoon ay tanggapin natin. Huwag mo nating hayaan, mga kapatid, na kapag tumatong ang Diyos sa atin ay hindi natin pagbuksan. Maraming pagkakataon na kumakatok ang Diyos sa buhay natin. Pero marami ding pagkakataon sa buhay natin na tinanggihan natin siya. Amen? Huwag mo natin hintayin na mahuli na ang lahat. Nakapaguli na ang lahat, saka pa lamang tayo magsisisi sa ating mga kasalanan. Saka pa lang tayo tatalikod sa talangan kapag huli na ang lahat. Kapag wala na tayong magawa. Huwag mo natin aksayahin o sayangin ang oras na ibinibigay sa atin ng Panginoon habang tayo may lakas pa. Receive the gift of God, mga kapatid, and that is the salvation na ibinibigay po sa atin ng Panginoon sa Kristo. Amen? Ano po? Wala akong pinipiling edad ng kamatayan. Kay bata man yan o matanda, ang mahalaga, mga kapatid, tayo po ay handa na makita at ma-meet ang ating manlilikha. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. For God so loved the world. Mahal ka ng Diyos. Huwag mong tingnan ang iyong sarili na marumi. Dahil ang tingin sa iyo ng Diyos ay malinis sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo kung siya ay tatanggapin mo. Amen? Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan mo natin, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang dulot ng pag-asa ng Diyos ay buhay na walang hanggan.
ating Panginoong Hesukristo. Nawa, mga kapatid, ngayong araw ng Kapaskuhan, hindi lamang natin naaalala yung mga taong nagbibigay sa atin ng mga material na bagay, hindi lamang natin naaalala ang pagbibigay sa ating mga inaanak, hindi lamang natin naaalala tuwing Kapaskuhan ang pag-ibig, kundi araw-araw sa buhay natin, inaalala natin na tayo ay iniibig ng ating Panginoong Diyos. Amen? Lagi po tayong iniibig ng ating Panginoon. Nawa po, mga kapatid, sa aking pong pagwawakas, mga nawa, magkaroon tayo ng realization na ang buhay natin ay maikli, na ang buhay natin ay pansamantala at hindi magtatagal sa mundong ito. Kaya ang ating response, mga kapatid, ang ating pagtugon ay ang pagtanggap sa kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, at ang pagtalikod natin sa ating mga kasalanan at ang pagsampalataya natin sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Nawa po, makita natin ang kahalagahan ng Kapaskuhan. Makita natin ang essence, makita natin ang ibig sabihin ng Pasko. Ang Pasko ay ang pag-ibig at ang pag-asa na dulot ng ating Panginoong Diyos. Christmas is not about us, mga kapatid. It's about God. Nawa ay patuloy po nating alalahanan ng Diyos sa ating buhay. God's ultimate gift of love, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo na minsan ay ipinanganak, ipinalot sa lampin, ipinanganak sa sabsaban, na minsan ay nagkatawang tao na tulad natin, nahirapan upang tayo ay ubusin sa ating mga kasalanan. Tanggapin nawa natin ang loob ng Diyos na pag-ibig at kaligtasan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon at patuloy na palalahanan na ang Pasko ay patungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon. God's love is unconditional. Mahal po tayo ng Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Muli o Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat Lord sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Thank you Lord for your ultimate gift, Panginoon. Hindi yung mga material na bagay, kundi yung buhay na walang hanggan na ibinigay niyo po sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Tunay, Panginoon, sa umagang ito, patuloy Lord na kami, Panginoon, ay bigyan niyo ng kalakasan. Give us wisdom, Lord God, na hindi lamang, Panginoon, tuwing Kapaskuhan inaalala ang iyong kadakilaan, kundi araw-araw sa aming buhay, alalahanin ang iyong pag-ibig at ang pag-asa na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, 카메라 sa 풀어볼래? programa nito na ibinigay niyo po sa amin. Maraming tao ang nakapakinig ng iyong mga mensahe. Patuloy ka, Panginoon, kumato 프론트에 가서 팩트해야지. sa puso, Panginoon, ng bawat isa, 그래서 프론트. bawat tao, Panginoon, ng atin ito. At patuloy, Lord, na ang aming puntalangin, tumilos ang banal na Espiritu sa kanilang mga buhay at papasukin ka, Panginoon, sa kanilang mga puso. At maranasan nila, Panginoon, ang iyong walang hanggang pag-ibig at kaligtasan na ibinibigay mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat o Panginoon sa buhay ng bawat isang narito, Panginoon. Amin pong ipinagpapasalamat, Panginoon, ang initiative, Lord God, ng aming pong mga bisita, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay ng Grace, ni Deacon Joy, Lord God, ang kanyang mga kasama, na nagkaroon kami ng programa na ganito, Panginoon, upang mahayag at maipahayag, Lord God, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. At ma-realize namin, Panginoon, na walang ibang tagapagligtas at walang iba, Panginoon, na mabuti at dakilang regalo, maliban, Panginoon, sa regalo na ibinutulot mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa umagang ito. Patuloy ka, Panginoon, magministeryo, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin, at patuloy, Panginoon, na matakpuan na nawa kami, Panginoon, na meron pananampalataya at magsunod sa iyo. Sa iyo po namin ipinabalik ang pinakamataas
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa umagang ito, no? Tunay na dakila ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi lamang tuwing Pasko, kundi araw-araw mga kapatid, alalahanin natin, lagi ay Pasko. Dahil araw-araw dapat nagkaibigayan, araw-araw nagmamahalan, at araw-araw dapat ay merong pag-asa. Amen po ba? No? Dahil yun ang essence o ang kahulugan ng Kapaskuhan. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay makakapakinig ng isang special number. Ano po? Na ibibigay po sa atin ni Sister Shem. Yan, may special number po tayo. Hindi tayo iniiganti. 갖고 tayo po ay nadako na sa ating pong ikalawang bahagi ng ating pangungunahan po tayo ni Sister Jehan para sa ating pong talent show, no? Yung ating pong
pinaghandaan talaga at hindi natulog. Excited na po ba kayo na matanood sila? Ayan po, ano, makikita nyo yung kanilang mga suot, ano? Talagang pinaghandaan nila at talagang hindi ko alam kung talagang mga anak ko, ano? Ibang klase yung kanilang paghahanda dito. Nakita ko sila nung naghahanda, hanggang ating gabi nagpa-practice yan. Okay, So yung expectation natin, no? Palaki yung expectation natin sa mga to. Okay po, at tawagan ko na si Sister Dayan para sa ating pong pangunguna sa ating palatuntunan ngayong umaga.